Simula nga po sa pag-average ni Klay Thompson last season sa Golden State Warriors ng 18 points per game, bumagsak nga ito sa 13 points a game sa Dallas Mavericks ngayong taon. Ibig sabihin, napakalinaw na mas bumabagsak nga lalo ngayon ang ginagawang performance nito sa bagong kupunan. At ang malala pa dyan, bukod sa sobrang nag-i-struggle ito sa kanyang shooting, may ilang pagkakataon pa nga po na hindi talaga niya kayang makapagtala ni isa mang puntos o makadefend ng kalaban. At imbes na makatulong, liability pa nga ito sa depensa na siyang rason bakit napipilitan si Coach Jason Kidd na ibangko siya sa fourth quarter. May ilang mga fans nga po ang nagsasabi na laos na nga daw si Klay Thompson at wala na nga daw itong magagawa para matulungan ang Dallas Mavericks. Kaya ayon sa iba, maswerte nga daw ang Golden State Warriors at hindi nila ito pinanatili sa kanilang lineup at hinayaan na lamang lumipat ng ibang kupunan. Samantala, maliban kay Anthony Davis, isa rin naman sa mga itinuturong dahilan sa pagkatalo last game ay ang pag-struggle ng kanilang backup point guard si Gabe Vincent matapos siyang hindi man lang makapagtala ni isa mang puntos, walang rebound, walang assist sa loob ng 14 minutes. Pero hindi lang naman ito simpleng struggle dahil nangangamoy, habi na nga daw nito ang hindi pagtatala ng puntos. In fact, ayon sa isang balita, 3 beses na nga siyang hindi man lang nakapagtala ng stats si Gabe ngayong season kontra sa mga teams ng Orlando Magic, Detroit Pistons at Memphis Grizzlies kahit man binigyan siya dito ng lampas sa 13 minutes. Kaya kinukonsidera na nga po ng Lakers ngayon gamitin siya bilang trade asset kasama ang isa nilang future first round pick at 2 future second round pick para makuha si Jonas Valanciunas. Kinumpirma rin naman nga po ng Washington Wizards, ginawa na nga po nilang available sa market si Valanciunas bago sumapit ang December 15. Kaya posibleng magkaroon sila ng negosasyon ni Rob Pelinka sa susunod na linggo. Samantala, simula nga po nang makuha ng Sacramento Kings si DeMar DeRozan nitong off-season, itinuring na nga sila bilang isang ganap na super team sa dami ng talento sa kanilang lineup. Kaya expected ng mga eksperto na aangat nga daw sila sa standings at easy na makakapasok sa playoffs. Ngunit sa hindi inaasahan, bagsak ang kanilang standings ngayon na merong hawak na record, 8 wins, 8 losses bilang number 12 lamang. Ibig sabihin, napa-improve nga nila ng husto ang kanilang lineup, hindi pa rin ito naging sapat para maging competitive sa West. Kaya isang malaking katanungan ngayon, ano nga bang nangyayari sa Kings sa pagbuo nila ng bagong super team? Well, bagamat maganda ang kanilang starter ngayon, hindi rin naman sila nanalo dahil napakalamya ang bench nila ngayon. Masyado nga pong inconsistent ang mga role player na siyang naging pasakit sa kanilang mga laro. Pero hindi rin naman huli ang lahat para umabante pataas, gayong meron pang mga natitirang games para makalamang at umabante pataas ng Western Conference.